Hi guys! Welcome to my mini vlog of a day in my life here in China. So papunta pala kami ngayon sa school dahil magtatanong kami kung pwede na bang mag-start ulit ng school si Ichen. Kasi sa mga hindi po nakakaalam, 2 months ago po, nag-undergo po si Ichen ng heart surgery. At nalaman nga na may sakit siya sa puso dahil sa requirements ng school na to. Requirements dito ang magkaroon ng medical bago sila pumasok. So ayun nga, nung nag-start yung school na to, nakapasok naman siya pero 1 day lang. And after that day, hindi na siya nakapasok kasi ayun, nagpa-schedule kami for operation. Pero kahit ganun ngayon nangyari, pwede pa rin siya makabalik ng school after ng kanyang recovery. And allowed naman yon, sabi ng mga teachers. Kasi nga, enrolled siya. At yun nga, kahit na hindi siya pumapasok, yung pinaka-tuition nila ay babayaran namin ng buo. Ayun yung napagkasunduan. So ayun nga, dito na kami sa school. Around 2:30 kami pumunta dito at nung pagdating namin, sobrang tahimik. Ayun pala, it's nap time! Tulog yung mga bata, wala talagang maingay. Tapos yung mga teachers natutulog din pala. Pero nagsibangunan nga itong mga teachers para i-entertain kami. So habang nag-uusap sila, may mga naiintindihan naman ako at ayun nga, may mga habilin si Ash. Bawal pa talagang magtatakbo-takbo si Ichen, bawal din magtalon-talon. Bawal yung sobrang pagod. At ayun nga, yung katulad ni Ichen na may sakit, ibibigyan talaga nila ng extra care. Yun yung nabasa namin doon sa memorandum na nakita namin after siyang i-enroll. Kaya kailangan mo talagang i-inform yung mga teachers para bigyan nila ng extra care. At dahil nga dito, panatag na yung loob namin na papasukan siya sa school. Binigyan na nga din siya ng uniform. Ang uniform daw na to ay susuotin lang every Monday tuwing may flag raising. At pinadala nga ito sa amin para daw lagyan ito ng embroidered na pangalan. Para hindi daw magkapalit-palit. Tapos ngayong pag-uusap ay umalis na din kami. At nararamdaman ko nga din na mukhang mababait ang mga teachers na to at mukhang hindi marunong mamalo. After nga sa school, we grabbed some lunch and mag-noodles daw kami. At dito nga namin napiling kumain sa restaurant ng friend niya. Yung friend niya is Weiju people or Islam. Kaya sabi niya wala daw pork dito kasi bawal. Pero pagpunta namin dito, wala yung friend niya. Kaya wala kaming extra meat today. Mabilis lang yung preparation kaya ito agad yung order namin. Ay kay Ash pala yan, sa akin yung plain lang. Ayoko kasi na pag humihigop ng sabaw ay maanghang kasi feeling ko sasakat yung tiyan ko. 不吃明显没得了，居民。这样我就能快点见到爸爸了。怎么这里少一个？这样爸爸就不会回来了。不行，我要赶快去找一找。大鲨鱼，你嘴里吃的是什么？能给我看看吗？好的。给你看，我吃的是奶酪，那是雪糕。大鳄鱼，你嘴里吃的什么？怎么这么像我的拼图？哈哈，就是你的拼图。就是我在路上捡到的。能把拼图还给我吗？我还要把它给拼好。这样我的爸爸。 Iba yung noodles na ginamit, hindi siya yung from potato starch. Yung restaurant pala na to is friend niya yung may-ari. Friend or just colleagues? Your friend talaga siya. Friend niya. Sarap ng sabaw. Listen to you want? 他把别人抓走了。 Malasa yung sabaw. Ang meat. 远方叔叔发现瞌睡猫和太阳躲在偷看美女，都开心的飞起来了。花开后可以看到。开发真的像。Yum, yum. All. Itan. Etong batang to, hindi talaga mahilig sa meat. Kaya yung karne sa bunganga niya, ang tagal na yan, hindi pa rin nginunguya. At pagkatapos nga namin kumain, hindi pa kami umuwi kasi didiretso kami papunta sa kabilang bahay. Kunin namin yung bed cover na kakailanganin para sa school ni Ichen. Yung bed cover na nilabhan namin para sa kanyang magiging bedding sa school, para siya ay makapag-nap. Para sa kanyang nap time. Ito kasing batang to, minsan lang matulog pagtanghali dito sa bahay kasi nalilibang. Pero I think dahil magsuschool na siya, makakatulog siya every tanghali. Kasi yung mga bata doon ay natutulog talaga lahat. Pero bago nga kami pumunta doon sa isang bahay, ay dumaan muna kami dito sa kanyang suking barbershop. Dahil siya ay magpapagupit, mahaba na naman daw yung buhok niya.
Hay nako, ayaw niya talaga makinig sa akin. Sabi ko, pahabaan niya yung buhok niya para mas pomogi naman siya at hindi makita yung noo niya. At yung tumataas niya na hairline, nakakalbo na siya. Pero ayun nga, after ng gupit, ayaw pa umuwi ng bata kaya nagpasyal-pasyal muna kami ng kaunti dito sa park. After sa park, dumaan sa dating bahay. Pinick up lang din namin yung mga gamit tapos umalis na din kasi nga magagabi na. Or nagdidilim na. Pero ayun nga, on our way napadaan kami dito sa milk tea shop. Napaisip tuloy ako ano nakain ng taong to kasi nag-milk tea. Kasi usually hindi kami nagmi-milk tea pag kami-kami lang. And bumili na din kami ng tinapay. Sayon lang, thank you for watching. Hanggang sa muli, bye-bye!